Trillanes at ICC luhaan sa pagkatalo, final decision di gagalawin si Digong. Aba. Ayan ha. So itong balitang ito ay nagmula kay Robin Sweet News. Ayan ha. Siyempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa mga balitang ating mapapanood. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Napahiya na naman ang mga dilawan, kakamping at loyalistang anti-Duterte matapos nilang magpa-survey habay pinalabas Doon sa pahiya, sanay na sila dyan. nga nila sa kanilang survey ay aprobado daw ng mga Pilipino na magkaroon daw ng investigasyon at payagan ng ICC na imbestigahan ng dating Pangulong Duterte. Nakakatawa. Ang tanong, sino-sino ba ang mga tinanong dito at sinurveyhan? Baka na... Sila. Kumbaga nag-survey sila, kuwari dilawan, no? Nagtatanong lang sila doon sa mga dilawan talaga. Manong itanong nila, ganyan. Hindi, kaya ako hindi naniniwala sa survey. Ang survey na yan, mayroong ano yan eh. May, ewan ko ba, may kalakip na hindi maganda yan. Naman ng mga dilawan, kakamping at mga kamag-anak ng mga natukhang nga naman. Pero kahit nga nagpa-survey pa, ay heto na ang final na desisyon ng Department of Justice Secretary na si Boying Remulla. As the Secretary of Justice, I firmly assert that the International Criminal Court or ICC holds no jurisdiction over the Philippines. Our nation, as a sovereign entity, possesses the inherent right to determine our own legal framework and address internal matters without any interference from external bodies. The country's withdrawal from the ICC clearly showcases our unwavering commitment to upholding national sovereignty and preserving the integrity of our justice system. We have consistently demonstrated our preparedness, willingness, and capability to thoroughly investigate and prosecute crimes committed within our jurisdiction, ensuring that justice prevails for all our citizens. I would like to emphasize that any presence of international bodies within the Philippines must adhere to our Constitution and relevant laws. Our justice system is robust and functional, fully equipped to safeguard the rights of our people, irrespective of their color, race, beliefs, or creed. Under my leadership, the Department of Justice remains resolute in our dedication to upholding the principles of justice and the rule of law. The welfare and protection of every Filipino citizen lie at the core of our mission, and we will relentlessly defend their rights regardless of beliefs or creed. Our system has proven its efficacy, and we will never forsake the victims. I declare with unwavering determination and conviction, we will steadfastly fight for the rights of every Filipino. Oh, maliwanag pa sa sikat ng araw, si Department of Justice Secretary na mismo ang nagsabi, wala na talagang jurisdiction ng ICC sa ating Pilipinas dahil matagal na tayong kumalas dito. At ang pa-survey... Diba? Napakalinaw na nga naman na sinasabi ni Boying Remulla dito, na DOJ, di ba? Mga makukulit lang talaga yung mga, ewan ko pa. Talagang gusto lang talaga nila na pumasok kasi ang ICC dito. Yung mga kumakalaban, yung mga dilaw, mga ganyan. Siyempre, gusto nilang makabawi kay FPRRD sa nagawa ni FPRRD dun sa mga manukis nila na nangyari noon. Di ba? May nakulong, mayroong hindi nakaporma, natameme, di ba? Kailangan bumawi kami, sasamantalahin namin to na habang mainit si FPRRD ngayon, maraming galit sa kanya. Ayun ang akala nyo. Wala nang jurisdiction dito yan. No, tinanggal na nga eh, hindi na tayo kasali sa kanila. So, bakit pa sila makikialam dito? Kasi sinasabi ng iba, bakit kung walang kasalanan, papayagan nilang pumasok dito? Wala na nga pong jurisdiction dito yan. Wala na silang pakialam. At saka, alam nyo po ba yung sinasabi nyo? Hello? Parang pinakita natin sa ICC na yung mga ganitong klaseng problema, hindi natin kayang lutasin. At yung mga ganitong klaseng problema, hindi kayang lutasin. Diba? Parang pinakita din natin na ang hustisya dito sa bansa natin ay walang kwenta. Diba?
Ngayon, sinabi naman ni FERRD tsaka ni VP Sara, kung merong mang ikakasong ipapatong sa kanila, ipapataw sa kanila, o sila iimbestigahan, pwede naman dito sa bansa natin. Diba? Dito sila haharap. Diba? Hindi naman sila natatakot. Wala naman sinabi na ayaw na yung paimbestiga, magtatago na kami. Di dapat ang mga Duterte nagtago na sa ibang bansa yan, di ba? Sus! Pero ang sinabi nila, handa nilang harapin kung ano man yun. Dahil naniniwala sila dito sa hustisya sa Pilipinas. At saka ano ba yung iniisip nyo na nagsasabi na kailangan ng ICC? O tapos kaya ayaw papasokin yung ICC kasi sa natatakot yung mga Duterte. Di ba nandiyan lang yung Duterte sa Davao? At saka isa pa, baka isipin nyo na, hindi maano yan pag dito inimbestigahan yan yung mga sa Pinas, dito yung hustisya sa atin, dito anuhin niya si Duterte, hindi makukulong yan, ganun. Diyos ko naman. Tandaan nyo, hindi na po presidente si FPRRD. Iba na po ang kumokontrol ng ball game ngayon. Iba na po ang presidente ngayon. At alam naman natin na medyo nagkaroon ng little bit na problema yung Marcos at Duterte. Diba? Mas malaking advantage nung kalaban, diba? Kaysa kay FPRRD. Ang hinihiling lang nila, kung sila'y mapaparusahan, hindi kung magigilty sila dahil sa ginawa nila na pagpuksa sa mga durugista, di ba? Sa bisyong masama na kumakalat sa bansa natin, kung kasalanan man yun, di hipakulong nila. Di ba? Handa namang humarap si FPRRD dun. Walang kwenta. Ay nako, nakakatawa. Basahin natin. Si Mr. Red. Public approval of ICC drug war probe growing. More Filipinos are now supporting the ongoing investigation of the International Criminal Court into the previous administration's campaign against illegal drugs. A survey conducted by Social Weather Stations or SWS showed. Ang tanong, sinong pinagsisurvey nyo? Baka yung mga pinagsisurvey nyo, di ba, yung mga natukhang, di ba, yung mga taong drug-related, di ba, or may mga kamag-anak na napatay sa war on drugs. Mapakita lang nilang panalo sila sa survey. Kasi sa totoo lang mga Lods, no, if you are into peace, malayo yung mga tao at kabataan sa paggamit ng droga, if you are law-abiding citizen, if you want no na magkaroon ng safe, maayos, malinis, at walang mga addict no sa ating bansa, you will really support and approve the drug war ni former President Duterte. Di ba? Kasi sa totoo lang, ang laking naitulong, sa totoo lang, pag-usapan natin, ang laki talaga ng naitulong ng peace and order, lalo na yung yung war on drugs ni former President Duterte. Sobrang laki talaga. Ang daming mga addict na sumuko, ang daming mga nalulong sa droga na talagang natakot sila, no? Nag-stop na silang gumamit ng droga. Ang daming nagbagong buhay, nagbalik loob. 'Di ba, yung crime rate bumaba. Kaya kung ididilat nila yung mata nila, no, makikita nila yung ginawa ni Tatay Digong noon. Kasi ang iniisip lang nila ngayon is yung mga kalasuan ng bunganga ni Tatay Digong, mura ng mura, yung may presidente tayong ganun. Ugali na nila yun eh. Lahat ng mga tao may mga kanya-kanyang ugali. Ang importante, ano ba yung ginawa niya para makatulong sa bansa natin? 'Di ba? Kumbaga, yung image niya na ganun na yun. Importante is yung may nagawa siya. Sasabihin na naman ng iba dyan, yung mga critics dyan. Ano ba nagawa niyan? Diba? Malamang. Kasi naman sa kanila wala namang presidenteng may nagawa talaga kapag ikaw gusto mo lang talagang mag-critics ng mag-criticize. Diba? Pero ang mga nagawa ng FPRRD, isa-isahin mo, napakarami. Pero ang main talaga dyan na nakita ko kay FPRRD ay yung war on drugs. Talagang dati matatakot ka. Noong mga panahon na yon, ang daming mga nire-rape, ang daming mga tinetegi, hino-hold up, ganto, ganyan, ang daming adik-adik sa kanto. Pero nung kay FPRRD, maraming natakot, maraming nagbagong buhay. Diba? At hanggang ngayon, nakikita natin yung mga dating may mga bisyo is may mga trabaho na. May mga magagandang trabaho na. Maayos na, matataba na, hindi na katulad ng dati.
at hindi na ganun kumakalat. No, siguro, kung bumalik-balik man ngayon, ay ano na sila ngayon wala lang talking Di ba? Kumbaga malaki din na naitulong At saka napeperwisyo lang noon, alam nyo ba kung sino? Yung mga tao nakasabwat sa mga ganong bagay. Yung mga masasamang bagay. Pero yung mga inosenteng tao, kahit kailan hindi nadamay. May nakausap nga ako kanina. No, eto kanina kasi may nakausap ako. Dati siyang sundalo. No, nakilala ko nga lang siya kanina. No, in person. Tapos ang kwento niya sa akin ganito, medyo hindi niya gusto si FPRID, no? At syempre, yung hindi naman din siya makamarcos. Pero ang sabi niya nga is ayan daw si FPRID, ang laki ng utang na naiwan kay PBBM. Ganto, no? Laki daw ng utang. So, ang sinabi ko, sir, siguro kaya malaki naman ang utang na naiwan ni FPRRD kay PBBM, dumaan po tayo ng pandemic. Pero kung hindi tayo dumaan ng pandemic, siguro hindi magkakaroon ng utang. O sasabihin na naman ng iba, tikita mo ng utang? Hello, sa totoo lang po, sa kakabigay ng ayuda ni FPRRD, no, palagi nung panahon ng pandemic, hindi po tayo nagkaroon ng pandemic sa loob ng 1 linggo lang. Kundi sa termino, sa katapusan ng termino ng FPRRD, halos gitna, di ba? Gitna ng termino hanggang katapusan. Pandemic po iyon. Halos hindi na nga siya nakatutok sa iba dahil sa pandemic niya lang ginagawa. Although marami pa rin siyang nagagawa. Pero dun siya nakatutok sa pagtulong sa atin. Dahil kung hindi niya tayo naitawid, kundi dahil sa kanya, wala na. Kaya inamin din ni Sir kanina na tama naman, kung iba siguro ang nandoon, malamang ko, tigok na tayo lahat. Ganon yung sinabi niya. Ganon din yung sinabi ko. No? Kung may utang man na naiwan si FPRRD kay PBBM, alam na natin yun. Hindi dahil sa pagiging korap yun. Dahil kung korap si FPRRD, yung Duterte nung panahon na yon, bakit may natatanggap tayong mga ayuda? Bakit may natatanggap tayong mga tulong? Di ba? Dapat wala. Ngayon, bakit tayo bibigyan ng pera? Pwede naman tayong padala ng sardinas. Tsaka 1 kilong bigas, 2 kilong bigas. Pero hindi. May natatanggap na kayong bigas, may natatanggap kayong mga dilata, mga ganito, ganyan, ganyan. May natatanggap ang pera. At hindi lang 1 beses nangyayari. Kaya imposibleng hindi tayo magkautang dahil mauubos yung budget ng... Kaya kailangan talagang umutang. Kaya nga nagsalita si FPRD, hindi na baling mabangon tayo sa utang. Basta maitawid niya tayo sa pandemya. Kaya ba ng iba yun? Safe ka nang makapaglakad sa kalsada. Yun yung epekto. Yes. Di ba? Yan yung hindi makita-kita ng ICC. Yan yung hindi makita-kita na mga negatibo sa war on drugs. Pero tayo, majority of the Filipinos, na naramdaman talaga ang malaking pagbabago during war on drugs ni former President Duterte, malaking bagay iyon. Actually, di ba? Malaking bagay iyon. Yung maging safe lang ang anak mo. Ang laking bagay na yun. Yung safety ng pamilya natin, kahit saan man mapunta. Yes. At least, di ba, panatag, no? Ang mga parents, panatag tayo na safe. Yun. Ang mga kamag-anak natin, kahit saan man pumunta. Ang laking ginhawa at tulong iyon sa ating lahat. Pero I repeat, hindi yan makikita, hindi yan maa-appreciate ng mga bangag. Sabi niya, sabi ni Carpio, harapin na lang kung talagang may siya. Alam nyo, ang bobo nyo. Hindi naman dito issue kung gaano katapang si Duterte. Ang issue dito, sino ba, no? At ano ba ang karapatan ng mga dayuhan, di ba, na mag-imbestiga at magdakip sa kapwa natin Pilipino. Yun. Di ba? Ang bobo nyo. Hindi naman issue dito kung may bayad, kung matapang si Duterte. Diyos ko, lahat nga ng mga malalaking negosyante, lahat nga ng mga malalaking, di ba, malalaking tae, di ba? Binangga nga niya eh. Di ba? Remember yung term niya? Grabe. Philippine Airlines, pinabayad niya ng billion na tax.
Mga malalaking negosyante, pinabayad niya. Channel to, Mga pinasama. politiko. ABS-CBN. Ganito katapos si Tatay Digong, di ba? Mga politiko. Sinasabi niya kung sino ang politikong involved sa drugs. Oo. Diba, ina-announce pa nga niya. Or baka isipin nila nung kasi Mr. Real Talker, nasa posisyon siya kasi ngayon. Pero hindi nyo rin ba naisip? Hindi ba nila naisip na maaaring mawala din siya sa posisyon gaya ngayon? Pwede siyang balikan. 'Di ba? Yun eh. Hindi pa rin siya natatakot, dala niya yung kanyang yags. 'Di ba? Dala niya pa rin. Ang pinag-uusapan kasi dito, kapwa natin Pilipino, at dito sa Pilipinas nangyari yan. At saka hindi naman ganun kalaki yan na poproblemahin pa ng ICC. Di ba? Although nandito ng ICC nga sinasabi na baka nag-iikot-ikot na sila rito. Pero hindi naman sila pwedeng pumicture-picture basta-basta lang. Kaya uulitin ko, handa naman talagang harapin ni FARRD yan dito sa hustisya sa atin sa Pilipinas kung meron mang gustong magkaso sa kanya ng ganyan. Ano yun? Wala yung matatakotin ba yun? Pinagmumura nga niya yung mga dayuhan, pati US eh. Di ba? Naalala mo yun? Yung mga basura galing sa Canada, no? Tinatapon pala dito sa Pilipinas. Anong sabi ni Tatay Digong? Subukan nyo yung itapon dito. Di ba? Ipapabalik ko yan sa Canada. See? Di ba? Yan ba ang leader na matatakutin? Ikaw ba? Papayag ka? Ni dito nga sa Pilipinas, hindi nga napatunayan. Wala nga silang maibidensya at maibigay na concrete evidence. Kaya gusto nila kay President ICC. Duterte. What if mangyari sa'yo, walang ebidensya, bigla ka lang dakipin at walang paglilitis, bigla ka lang arrest, di ba? Bigla ka lang bigyan ng warrant of arrest ng ibang lahi, papayag ka? Sang dignidad mo, boy? Ayo, natating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet News at syempre natunghayan din natin yon si Mr. Real Talker. Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.